At tayo po ay lumapos sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Panginoon ito, at salamat sa Panginoon at tayo po ay naririto upang pagtuloy na magpuri sa ating Panginoon. Bago yun, tayo muna ay magbabasa ng salita ng Diyos. Doon sa Luke chapter 9 verse 57 to 62. Lucas chapter 9. Tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 9 verses 57 to 62. Samantalang sila ay naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo, kahit saan kayo pumunta." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpapahingahan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong may palibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, hayaan ninyo magpaalam muna ako sa aking pamilya." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino bang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Amen. Panginoon naming Diyos, kami po ay mismo kayo nagpapasalamat sa iyo. Nawa, Panginoon, ang aming pag-aralan ngayong umaga, nawa magkaroon kami, Panginoon, ng kaalaman, ng karunungan upang maipahayag namin, upang magawa namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin spiritual na buhay, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Ama, sa bawat isa. Narinig, Panginoon, na kami ay makikinig ng iyong salita sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Amen. Yan. So, medyo malakas ang konti. Hinanang konti. Amen. Ngayon, pag-aaralan po natin yung ating nabasa na kung saan ay sa isang kwento ng Lucas ay sa 57. Mayroon pong lumapit kay Jesus na isang lalaki na ang sabi ay sasama siya kahit saan. Parang tayo, I will follow. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Di ba? Ganun tayo, di ba? Ako'y susunod sa iyo. Sa 58, ano sabi doon? Mayroon namang 59. Mayroon naman nagsabi na may tugon ang Panginoon. May tugon yung isang tao na yon na ang sabi "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong ipalibing ko ang aking ama." So, kumbaga, maaari siyang gustong sumunod, kaya nga lang dahil may tawag ito, may kondisyon. Ipalibing daw muna yung kanyang ama. Verse 60, ano sabi doon? Mayroon namang sinabi ni Hayaan 62.
Meron ba 62 dyan? Meron. Ayun. Yung isa naman, ang tugon niya, sabi niya may tugon siya na Susunod po ako. yung magpapaalam sa kanyang kasambahay. Ano verse yun? 61, yun. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. So, iba't ibang uri ng tao na kung saan ay sasabihin natin na ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Kaya nga lang, may mga dahilan. Kagaya ng patutuo ni Mr. Joy, na kung saan, anong tawag doon? Alibay. May mga alibay. So, kumbaga susunod ako, kaya nga lang, magsisimba ako, kaya nga lang marami akong labahin. Di ba? Maglalaba muna ako. Total, maunawaan naman ako ng Diyos Mga ganon. So, yun yung mga dahilan ng ating bilang isang Kristiyano. At yun ang kwento ng Lucas, chapter 9, verse 57 to 62, na kung saan ay ang tawag diyan ay tinatawag na me first. Kung si Mayor Isko ay God first, tayong mga Kristiyano ay may tinatawag na me first mentality, na kung saan ako muna, kumbaga ikaw muna ang masunod, kumbaga ikaw muna ang masunod bago ang Diyos. So, yun yung kwento ng Lucas. So ngayon, para nating lubusang maunawaan, ay meron tayong some ways we can be guilty of. Meron daw pong mga paraan na tayo ay guilty sa mga ganitong mga sa ganitong salita ng Diyos, na kung saan the maker's mentality. Number one, in our attendance. Doon daw po sa ating attendance. Yun nga, na kung saan mayroong gawain sa church, pero inuna yung ibang gawain. Na kung saan, maunawaan naman ako ng Diyos Total mabait naman ang Diyos Maunawain siya. Pero, guilty tayo dahil sinabi ng Hebrew 10:25, anong sabi doon? Hebreo chapter 10 verse 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya na ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. So yun, ang isang dahilan kung bakit tayo ay magkakaroon ng alibay. Pero, sabi ng Biblia, huwag nating kaligtaan ang dumalo sa pagtitipon na kagaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob sa isa't isa. So yun yung mga ating kung bakit tayo guilty sa ganong tinatawag na me first mentality. Kung saan ay inuna yung hindi yung ibang gawain, pero sa Diyos ay sa kanan. Bagamat sinabi natin na I will follow you. Bagamat sinabi natin na susunod ako sa iyo, Jesus. Hindi ba? Meron tayong ganun ako'y susunod sa iyo. Pero, iba naman ang ginagawa ko natin. Yun, maging doon sa Acts 2 verse 42, ano sabi doon? Acts chapter 2 verse 42. Nananatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa sama-sama
bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananatan. Yun. Ang sabi rito, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Yun. Dapat, para hindi tayo guilty, gayahin natin yung Acts 2:42 na kung saan nananatili sila na itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama na kagaya natin dito na kung saan tayo po ay mag-aaral na salita ng Diyos. Yun po yun. At huwag nating hayaan na tayo ay makagawa ng mga bagay na inuuna natin na hindi naman sinasabi ng Biblia. Yun. So yun, bakit tayo naging guilty dyan sa tinatawag ng me first mentality? Pangalawa, in our contribution. Ano ba yung contribution? Pagbibigay, di ba? Hindi ko muna ibibigay kasi may bayarin ako sa tubig. Yun ang tinatawag na me first mentality. Inuna muna yung kaisipan na sa'yo na hindi sa Diyos. So, kumbaga ako muna. Kasi marami akong bayarin, hindi ko muna ibibigay. So, yun. Yun po, yung tinatawag na guilty tayo doon sa tinatawag na me first mentality. At sa ganitong paraan, ang sabi rito, haphazard, ibig sabihin ng haphazard ay, ano bang ibig sabihin ng haphazard? Malalim na English yun eh. Ano ba yung haphazard? Haphazard attendance is a sign of the me first mentality. Sa contribution pala tayo. Yun, sabi rito, 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2. 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Tungkol naman sa tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem, gawin ninyo iyon ayon sa sinabi ko sa mga iglesia sa Galatia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin niyon upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko rin. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay guilty sa tinatawag na me first mentality. Na kung saan ay, yun nga, yung nabanggit ko kanina na marami tayong bayarin at hindi muna ako magbibigay kasi nga maraming bayarin. Pero sabi ng Macedonia, sabi ng Corinto, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin yon upang huwag nang manghingi pa ng tulong pagpunta ko rin. Yun po kay Pablo na kung sana, doon nga sa verse 1, ano sabi doon? Tungkol naman sa tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem, yun, sa Jerusalem pa rin doon. Gawin ninyo yun, ayon sa sinasabi ko sa mga iglesia sa Galatia. So yun po ang dapat nating gawin, na kung saan ay yung ating pagbibigay ay tinatawag na maging maayos yung ating pagbibigay. Hindi yung tinatawag natin na yung mga alalahanin natin sa bayarin. So yun, doon ay tinatawag tayong guilty doon sa tinatawag na me first mentality. So ngayon, pangatlo na ba tayo?
Pangatlo, in our service and one another. Nabanggit ni Pastor Ronnie kanina dun sa chapter 9 na kung saan ay si Paul ay nagkaroon ng malasakit doon sa kapatiran. So tayo ay guilty doon sa tinatawag me first mentality na kung saan pagkamisan tayo, hayaan na lang natin siya. Total malaki na yan, marunong na yun Hindi na dapat pagsabihan yan So yun, yung tinatawag na me first mentality. Na kung saan ay si Paul ay talagang parang yung buhay niya, ibibigay niya para lang doon sa tao. Kagaya ni Jesus Christ, di ba? Ang kanyang buhay, namatay sa cross para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. So, doon ay tinatawag tayong guilty doon sa tinatawag na me first mentality na kung saan in our service to one another ay failure doon sa ganitong gawain. Maging dito sa 1 Peter 4 verse 10 to 11. 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayaang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay, siya'y paborihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Verse 10, pagbago pa rin muna sa verse 10. So dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahan tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Sa ikakapakinabang ng lahat. Kung marunong kang umawit, dito sa 11, lahat ng mga gift na binigay sa atin, lahat ng yon gamitin po natin. Kung marunong kang magbigay, magbigay ka. Kung marunong kang magturo, magturo ka. Lahat ng yon na binigay sa atin ng regalo ng Diyos, kinakailangan gamitin po natin nang sa ganon ay mapapakinabangan ng lahat. Yun po ang sabi doon. Ikakapakinabang ng lahat. So yun, guilty daw po tayo doon pagkaminsan sa tinatawag na ang tawag doon ay me first mentality. Na kung saan hindi po yun nagagawa minsan natin. At yun, ang guilty sa mga me first in our service to one another. Guilty po tayo doon sa pagkaminsan ay hindi natin napahaginan ng salita ng Diyos ang kapwa po natin. So yun. At sunod, in our familial relationships sa ating mga mahal sa buhay. Pagkaminsan ay yung patotoo ni Sister Rachel ay talagang nagmamahagi siya at kasama niya yung dalawa niyang kapatid. Iyon yung tinatawag na dapat nating gawin. Kaya nga lang, ako rin minsan guilty doon sa tinatawag na familial relationships. Di ba? Lord, sabi ko, paano ba? Hindi ko alam. Dahil guilty ako doon sa ganong maraming mga bagay na sa ating pamilya na dapat nating tungkulin po natin para mabagilan sila ng salita ng Diyos. At yun, guilty po tayo. Maging ako ay guilty doon. At yun, dysfunctional families abound where the first mentality exists. Yung dysfunctional, yung kawalan ng
pagpapahalaga, hindi nagpapangsyon yung ating bilang isang Kristiyano, ay yan ang tinatawag daw pong Hebrews mentality, na kung saan ay sabi ng Lucas, na kung saan ay susunod po tayo, pero hayaan mo muna ipapalibing ko yung aking Ama. Susunod po ako, Panginoon, pero magpapaalam muna ako sa aking kasambahay. So parang ang sabi ni Jesus Christ, kapag kaganyan, ay doon sa huli ng 62, ano sabi doon? At ganito naman ang tugon ni Jesus, ang sino mang nag-aararo ng palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Alam mo yung araro? Yung may kalabaw, nagbungkal ng lupa. Kapag daw po palingon-lingon, kasi kinakailangan straight ka doon. Kung palingon-lingon ka, hindi ka matatapos doon sa pag-aararo mo. So ganon, sabi ni Jesus Christ, ang palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, kung tayo daw po ay palingon-lingon, minsan pupunta ka doon, minsan hindi. Minsan pupunta ka, siyempre, hindi ka, sabi rito, karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, kinakailangan, sabi nga ng Hebreo, look unto Jesus. So, kung baga straight ka lang sa Panginoon, sapagkat siya ang author and finisher of our faith. So, yun. At kinakailangan daw po tayo ay tinatawag na yung ating pamilya ay kinakailangan lagi nating paalalahanan. Dahil yun po ang katungkulan po natin doon sa Colossians 3 verse 18 to 21. Ano sabi doon? Colossians chapter 3 verses 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Amen. Tama. Sige, tama ba yun? 21. So, amen. At pagkamisan kasi, yung ating mga magulang, sasabihin nila kapag sabi ng Bible daw ay kapag hindi sinunod ang magulang, ay ano sabi doon sa Ephesians, hindi haba ang buhay, ikli. Kaya nga lang, ang problema, mayroon din silang tungkulin di ba? So, ibig sabihin, yung kabuo ng pamilya ay maging maayos, hindi dysfunctional kung tawagin. At maging functional. Yung ang magulang naman ay kinakailangan, huwag ninyong pagalitan ng labis. Di ba? Ang iyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. So, ganon, i-balance lang. Natural lang ang magalit, natural lang panuhin yung bata, pero hindi yung sobra. Yun ang sabi ng Colossians. Yun. So, yun po yung mga guilty po natin doon sa mga tinatawag na attendance, yung ating pagdalo sa gawain. Guilty po tayo doon pagka minsan ay mayroon tayong mga gawain na sasabihin po natin na mabait naman ng Diyos at sunod ay ang ating contribution, ang ating pagbibigay. Pagka minsan pangbayad ko na lang ito ng kuryente. At yun, at guilty po tayo sa in our service to one another.
Yung sabi nga ni Paul na kinakailangan ay maging concerned tayo sa kapwa po natin. Na kung sana maging si Paul, hindi bali siya ang mahirapan, ma-please lamang yung kanyang kasama. Yun. Maging si Jesus Christ, ganun din. Yun. At sunod ay ang ating pamilya and our familial relationships. So yun. At ngayon ay dago tayo doon sa tinatawag na the others first principle. Mayroon ditong binanggit si Jesus Christ at example ni Jesus Christ, exemplified by Christ. Sabi rito sa 2 Corinthians, Matthew 20 verse 28. Matthew 20. Matthew chapter 20 verse 20. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ihalay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Amen. So yun, ang tawag doon ay the others first principle, na kung saan sabi ng ating Panginoon, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So yun po ang tinatawag na the others first principle, na kung saan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod ay ang kanyang paglilingkod upang ialay ang kanyang buhay. So kumbaga yung sarili niya ay iaalay at sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran. So kumbaga hindi siya paglingkuran, kundi siya ang maglilingkod sa akin. So ganon. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. So yun, bagamat mayaman ang ating Panginoon at sabi nito, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng pagiging mahirap. So yun, bagamat siya'y mayaman, hindi niya yun kumbaga, hindi niya yun kumbaga, hindi niya inintindi yun. Mapaglingkuran lamang tayo. Ganun yun. So yun, the others first principle na pinaliwanag ng ating Panginoon. Maging doon sa Philippians 2 verse 3 to 8, ano sabi doon? Philippians chapter 2 verses 3 to 8. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyo maging talino. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo ang higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ay pinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niya ang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Magiging kamaan ay kamatayan sa krus. Amen. Verse 3. Pakibabagin sa verse 3. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag.
Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Ano bang ibig sabihin dyan? Sa verse 3. Na bagamat tayo ay dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Ang ibig sabihin doon, kahit sabihin mong alam mo na, kahit sabihin mong marami kang nalalaman, ay huwag mong ipalagay ng sarili na magaling ka. Bagkos, magpakumbaba tayo. Para naman, sabi doon, ituring yung higit ang iba kaysa inyong mga sarili. So ngayon, huwag mong ituring na ang iyong sarili ay magaling. Bagamat alam mo, ang bigyan mong kahalagaan yung iba, na bagamat wala siyang alam, dapat ituring mong higit kaysa yung sarili. Yun po yung ibig sabihin doon, na kung saan ay huwag kang mataas, kumbaga. Ibig sabihin doon, huwag kang magmamagaling. Bagkos, yung sa kapwa, ay kinakailangan ituring mo siya higit kaysa yung sarili. Ako kasi pagkamisan, bagamat alam ko na yon, pero itinuturing ko siya nga talagang mas pal siya, kumbaga importante siya para sa atin. At importante siya para sa Diyos. Bagamat ganon ang aming kalagayan, ay halimbawa, hindi nakapag-aral, huwag natin sabihin na hindi nakapag-aral yan walang alam yan Huwag mong ituring yan na walang alam. Bagkos, ituring mo yun na hindi lahat ng nakapag-aral ay matalino. Kasi meron nag-aaral na matalino na hindi nag-aaral Mga matatalino. Di ba? Maraming ang mayaman hindi nakapag-aral. Maraming mayayaman na hindi nakapag-aral Samantalang yung nakapag-aral, hanggang doon lang yung sahod niya. Kasi wala hindi siya, walang talihit, kumbaga walang abilidad. So, ibig sabihin, yung bagamat walang pinag-aralan yun, huwag mo siyang husgahan, laitin kung ano man, bagkos, ipagpalagay mo na siya na higit siya sa'yo. Yun po, ang sabi na Biblia, na kung saan ay sabi ni Pablo na yun. So, exemplified by Christ. The others first principle. At yun, pangalawa, exemplified by Macedonians. Yun po daw ay by example na pinaliwanag dito ng mga taga-Macedonians. Ang sabi rito, 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 4, ang sabi dito? 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 4. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging kahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila ay kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakunusap sa amin na sila ibigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga-Jerusalem. Amen. Doon sa verse 2. Ang ganda ng pagkasabi rito, dumana sila ng matinding kahirapan. Maging tayo man ay halos hindi na tayo kumakain pagkamisan wala tayong trabaho. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. So kumbaga yung mga taga Macedonia ay maaaring nakatira sa payatas. Pag sinabing payatas kasi squatter, di ba? Nakatira sa riles. Mahirap.
So, kumbaga, walang-wala yung mga taga-Macedonia. Pero, ang sabi niya, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaw, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. So, ibig sabihin, hindi sila nagre-reklamo, masaya na nagbibigay. So tayo kaya, masaya kaya tayo nagbibigay sa ating Panginoon, sa kapwa po natin. Maaaring sabihin natin, wala na nga akong pera eh. Di ba? Parang ganun eh. Wala man trabaho eh. Ito muna ito, yung ulang-ulang po eh. Pero ang sa Macedonia, masayang-masaya pa rin sila. Sabi niya, bukas ang palad sa pagbibigay. So, yun po ang tinatawag na the others first principle, na kung saan sinabi doon sa yung binasa natin, yung verse natin, na kung saan susunod ako. Pero, may mga pero. Pero, magpapaalam muna ako. Yun. At yung tinatawag na me, yung sa'yo lang, me first principle. Pero, me first mentality. Pero dito, the others first principle, na kung saan kapakanan ng iba ang dapat nating hangarin. Yun. At napakahirap yun gawin. Yung kapakanan ng iba, tapos gagawin mo. Ayun. 2 Corinthians verse, Philippians 4:10-18. Philippians chapter 4 verses 10-18. Labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan ng mahawang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko na ang masihan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko na ang sikreto kung paano masihan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang mabuto, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyo pagtulong sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo... Okay lang, 18 pala. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahatid ko sa hirap at ginhawa na umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit din pinadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ng Epaprodito, ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. So yun yung mga taga-Pilipos na kung saan ay nasiyahan si Paul sa tulong ng mga taga-Pilipos. Na kung saan ay sabi niya, ang mga ito ay tulad ng mabagong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. So dito, higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin natin hindi ipapro dito. So may tagahatid pa. At yun, ang tawag doon ay the others first principle, na kung saan ay matuto tayong magbigay ng tulong sa iba. Ayun. So yun, at the Macedonians exemplify the true value of putting others first principle.
So bilang pagtatapos, ang sabi dito, we do have the me first mentality. Tanong, mayroon ba tayong tinatawag na me first mentality? Tanong po sa ating sarili yan. Kung mayroon, sabi rito, if we do, we cannot be Jesus' disciples. Kung mayroon daw tayong me first mentality, ay, sabi rito, hindi po daw tayo disipulo ni Kristo. Yun po. At kung naalala ko tuloy yung mayaman, yung mayaman sa Biblia, nasunod niya na yung kautusan, lahat na. Pero, ang sabi ng Panginoon, ipagbili mo yung kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Napakayaman siguro sa ngayon may-ari ng SM, si Henry. Hirap siya na magdesisyon. Umalis na lang siya, di ba? At ang sabi kasi ni Jesus Christ, ipagbili mo at sumunod ka sa akin. At yun ang kulang ng mayaman, yung pagsunod. Kasi, kung sinunod na ang Diyos, hindi naman siya maghihirap eh. Kung tutuusin eh. Kagaya ni Abraham, yung kanyang anak eh. Di ba? Ay, si Abraham ba yun? Ay, tama? Hindi yung inalay niya yung kanyang anak. Si Abraham. Ang sabi ng Diyos, mula sa iyong lahi ay kasing dami ng buhangin. Tapos yung anak niya papatayin. Sino pa ngayon ang magiging lahi? Hindi ba wala na? Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. Pero, sa kabila ng lahat, sinunod niya yun. Walang alinlangan. So, hindi ba nung papatayin niya, ang sabi ng Diyos, wag? Di ba? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay sumunod, hindi mangyayari yung iniisip kapag sumunod ka lang sa Panginoon. Yung mayaman na yun, kung sumunod lang yun, maaring hindi siya, yung kayamanan niya ay hindi yun eh, ibibigay yun. Kasi nga, naroon yung pananampalataya na sobra, na matinding pananampalataya. So yun, at kung mayroong tinatawag tayong me first mentality, na kagaya ng mayaman, hindi daw po tayo karapat-dapat na tagasunod ng ating Panginoon. At though we want to be free of the me first mentality, gusto mo daw maging makawala sa me first mentality, ano ba ang dapat namin gawin? Sabi niya, the first mentality will be destroyed when we adopt the other's first principle. Kapag daw po ay makawala po tayo sa tinatawag na me first mentality, ay kinakailangan i-adapt daw po natin yung tinatawag na the other's first mentality. Yun po yung para tayo makawala doon, ay the me first mentality will be destroyed when we adopt the other's first mentality. Yun. So, panghuli, the other's first principles will be developed as we make the kingdom of God. Kapag daw po ang others first mentality, yung ating mentalidad ay sa kapakanan ng iba, ay magkakaroon ng develop, magkakaroon ng mabuo yung ating kaisipan, at tayo po ay makakapunta sa kaharian ng Diyos. Na kung saan ay sinabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. So yun,
And all these things shall be added unto us. Yun ang lagi kong conclusion na dapat nating unahin ang ating Panginoon, hindi yung ating sarili na tinatawag na me first mentality na kung saan ay kagaya ng kwento ng isang tao doon sa Matthew ay sa Luke ba yun, Luke? Sa Luke 9, 57 to 62 na kung saan ay nagpapaalam pa. So kumbaga mayroon pang susunod na siya, kaya nga lang may mga dahilan. So wag ganon, yung para ma-destroy yung me first mentality, i-adapt daw po natin yung tinatawag na others first mentality. So yun, maraming salamat sa ating Panginoon at sa inyo lahat. Nawa ang pahayag na ito ay matutunan po natin at magamit natin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat isa na namang pahayag mo na kung saan, Panginoon, kami ay magdidesisyon sa pagsunod sa iyo. Walang anumang alibay, walang anumang dahilan, Panginoon. Bagkus, Lord, nawa, tulungan mo kami na matuto kaming sumunod sa iyo, matuto kaming magawa ang principles ng others first, Panginoon, sa ganun, Lord God, makatanggap kami, Panginoon, ng iyong kaharian. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, salamat sa Panginoon sa buhay ni Pastor Eddie Rodriguez. Yung me first personality yun, sabi doon, kapag meron kang me first personality, hindi ka magiging disipulo. Tama ba yun? Sa huli kanina ni Kristo. Tama po yun kasi si Jesus, lagi niyang sinasabi, i-deny natin yung sarili natin. Ngayon, kapag tayo pa rin ay hindi nag-i-deny sa sarili natin, kagaya ng binatang mayaman, hindi niya kayang i-deny yung sarili niya, siya'y sobrang yaman. Hindi niya kayang ipamigay at siya'y mabuhay na mahirap, kagaya ng sinasabi ni Kristo. Kasi sa Roma 15:3, sabi doon, sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya tulad ng susulat, ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Bilang modelo si Kristo, dapat talaga wala tayong me first personality. Dapat ang talagang konsepto ng ating isip, yung pagmamahal una sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ayan, lagi natin pinapakita kasi hindi na tayo nabubuhay nga sa sarili natin pag tinanggap natin si Kristo. Ialay ninyo ang inyong mga buhay bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Diyos. Noong panahon ng Old Testament, pag inalay mo yung buhay, pinapatay mo, sinusunog mo. Kaya yung ibig sabihin ng Roma 12:1, patayin mo yung sarili mo, hindi ikaw ang masusunod sa sarili mo. Hindi yung magpapakamatay ka, masama yun. Kagaya ni Judas. Kundi yung sarili mong pride, yung sarili mong nasusunod sa sarili mo, yun ang mawawala, yung kasalanan na nasa iyo. At si Kristo, ang siyang maghahari at susundin mo sa buhay mo. Ayan, tandaan natin. Hindi tayo magiging disipulo pag tayo ay may mipers, pag tayo ang nauuna. Bakit? Ang mga taong tagasunod ni Kristo, Kristiyano, kung tawagin, sumusunod. Sumusunod, ibig sabihin, gumagawa ng mga bagay na ginawa ni Kristo. Kaya dapat kapag Christian ka, sabi ng Roma 15:1, tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pangsariling kasiyahan lamang ang ating iniisip. Sikapin natin lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Ayan, ayan. Kagaya nung kaninang verse, ano ba yung kanina nun, yung kanina yung nahuli, ano ba yun, yung patungkol sa nakalimutan ko. Saan ba yun? Ibalik mo nga yung verse kanina. Nakalimutan ko siya kasi isip ko kanina. Yung tayo yung natataas. Yung sa, huwag natin hangarin na tayo yung nadadakila. Ayan.
Ano ba yun? Anong verse yun? Higit sa lahat, huwag natin hangarin na tayo yung, huwag tayong gumawa na tayo yung madadakila sa ating mga buhay. Ayan. Ano ba ang pakilipat na? Mga kapatid, ay hindi yan. Macedonia sa pagpipigay. Huwag tayong maghangad na tayo yung maiitaas. Sa halip, pasbigyan natin ng isipin natin na higit yung iba sa atin. So, ibig sabihin kasi, tayo kasing mga Christian na tumawag kay Kristo, nakita na, huwag kayong gumawa ng alam sa Pilipos 2:3 yan. Dahil sa paghangad ninyo maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Kasi tayo mga Christian, mga ligtas na talaga tayo eh. Hindi na tayo hahatulan eh, sabi ng Panginoon eh. Wala na tayo sa kahatulan. Kasi tinanggap na natin si Kristo ngayon, hindi dahil wala na tayong kahatulan, eh gagawin na natin mataas yung sarili natin. Matuto tayong maawa sa iba. Kawawa kasi yung ibang tao na hindi pa nakakilala kay Kristo. Kaya sa lahat ng pagkakataon, bigyan natin sila ng higit na importansya. Kasi dito nga sa mundo, nahihirapan na sila, isipin nyo pag nasa impyerno palalo sila. Diba? Kaya higit natin silang pahalagaan sa ating buhay. Kaya yung me first talagang hindi dapat natin ginagawa. Ibig sabihin ito, yun na tama si Pastor Eddie, bigyan natin ng higit na importansya yung kapwa natin. Iligtas natin sila. Kaya sabi, agawin natin sa apoy ang mga mapapahamak. Kasi tayo, wala na tayong problema eh. Sila nilang dapat yung pinoproblema natin sa totoo lang eh. Pero hindi dapat natin problemahin yun kung talagang binigay na natin sa Diyos yung buhay natin. Kasi sigurado naman na malalaman natin yung mga bagay na dapat natin gawin sa ating mga buhay. Kailangan na natin isuko talagang tunay sa Diyos, sa ating Panginoon, sa ating mga puso. At yung me first na yun ay talagang tuluyan ng mabasag sa ating buhay. Kaya nga yung sa Lucas 9, ulitin lang natin yung Lucas 9. Lucas 9, 57. Ayan, basahin ulit natin ang ganda. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaki lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan, para tayo lahat, willing tayo lahat sa mga gawain ng Panginoon kasi alam natin tama eh. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong bubat at may ugan ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibig ko ang aking ama. Hindi natin kaya unahin talaga na pakinggan si Jesus sa ating buhay. Bagamat willing tayong sumunod, kaya lahat tayo may alibay kasi gusto natin yung tayo, yung nasusunod. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo ang patay ang magpalibig sa kanilang mga patay, ngunit umayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. May isa naman nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Yan, wala tayong kayang isakripisyo. Mas mahal natin yung pamilya talaga natin kaysa unahin sundin ang ating Diyos. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo ng palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Yan, tandaan natin yan. Pagka nagpalingon-lingon tayo, wala tayo, sabi nga ng Santiago, pag pabago-bago yung isip mo at hindi mo alam yung gagawin. Yan ang problema. Huwag kang umasang ikaw ay pagpapalain. Dapat kapag may naisip tayo, kung susunod tayo kay Kristo, sumunod na tayo kay Kristo para mas lalo tayong pagpalain at makamta natin yung pinangako buhay na walang hanggan. Lalo na ngayon, ang bilis ng araw, di ba? Next week, nasa Thanksgiving celebration na tayo. Kaya paalala, announcement na rin sa lahat. Pakiputol na siya. Announcement na tayo.